Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Texay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, huwag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Nako, mamaya na ho natin pag-usapan yung mga punto de vista na yan nitong si dating Congressman Mike Defensor dyan sa DZAR 1026 News. Mag-subscribe na ho kayo. Isa ho yan sa mga sinusubaybayan nating YT channel. At dito rin ho sa video na to, pipitikin ho natin ng konti itong si Pinky. Ang problema kasi sa'yo, Pinky, hindi ka na nag-hearing. Pero kung nag-hearing ka at nailabas ni Cabral ang kanyang mga saloobin, hindi ho siguro nangyari ito. At marami ho ngayon ang nagtatanong sa mundo ng social media. Yung mga hindi babad sa politika, yung mga vlogger, yung mga ordinaryong Pilipino, nagtatanong na ho ngayon sila kung nahulog ba o hinulog itong si Cabral. At nagpupunta pa ho sila doon sa mismong site na kung saan pinangyarihan ng pagkakahulog o paghuhulog dito kay dating DPWH Undersecretary Cabral. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Unahin na ho natin itong si Pinky, no? Kasi itong si Pinky, medyo kung ano man ang nangyari dito kay former Undersecretary si Cabral, para sa atin, personal ko ho ito, meron hong pananagutan itong mama na to. Di ba? Ilang beses ka nag-hearing, hindi mo man lamang talagang pinwersang magpunta diyan sa pagdinig ng Blue Ribbon itong si Secretary Yusek Cabral. Di ba? Pero kung hindi mo tinigil, kung hindi mo tinigil, dapat i-emphasize yung tinigil kasi natigil naman talaga. Hindi naman fake news pagka sinabi natin itinigil o natigil o itinengga. Ang Blue Ribbon Committee hearing na yan, wala siguro tayo dito sa sitwasyon na to. Kasi base ho dito ito, unahin na natin ito game. Bago tayo tumalon, pakita ko lang ho ito. Ito ho yung ilan sa mga kababayan nating nagtatanong ngayon at nagpupunta sa site para makita ang kinahulugan o pinaghulugan dito kay Yusek Cabral. Yan, no? Yung mga matay ka lang mahulog ko. Hindi natin alam kung mahulog o hinulog. Yun ho mga kababayan. At ito naman, ayan Tinglakson, tingnan mo tong tingnan mo tong video na to, Ito si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Siya ho yan at ang kanyang, hindi ko alam kukuha ito ng isang araw ng naganap ang napakalagim na trahedya dito kay Cabral, no? Ang suto kasi ng mama ng kanyang bodyguard ho yan. Siyempre wala siyang bodyguard. High profile yan, hindi naman basta-basta yan. Ika nga, di ba? O kaya pwede na natin sabihin driver bodyguard nitong si Yusek Cabral. Yung damit ho niya kaparehas ho nung mga nasa interview. Ayan panoorin natin. Dito pa lang, Pingo, tingnan mo to. Yan tingnan mo. Pagmumukha pa lang nitong si Cabral, stress na Di ba? Hindi pa ho siya nagsasalita, mukha pa lang ho niya. Yan na ang nagbabalita na hindi maganda sitwasyon ng Ali.
Ang problema, tinigil, pinatigil, kung ano pa man ang ginawa nyo dyan sa Blue Ribbon na yan. Ikaw, Pinga, dapat kasi nagtuloy-tuloy kayo sa Blue Ribbon. Hayaan yung naglabas ng saloobin itong Ale. Diba, sino ba naman ang nananakot diyan kay Cabral? Mga congressman, yung mga proponent. Tapos ang lakas-lakas pa ng loob yung dalawa nitong si Tuta Soto na ibida sa sambayan ng Pilipino. Yan, yung si Ate Cabral, ay nano ako niyan, tinext ako niyan, tinawagan ako niyan, tinatanong niya kung meron akong gustong proyekto na idagdag sa NEP. Pambihira, ang lalakas ng loob niyong mag-angas-angasan ng ganon. Pero tinigil nyo naman ang hearing. Dapat sana pinapunta nyo. Yung para saan yun, yung pagtawag mo sa akin, pagtitext mo sa akin, pag-aalok mo ng proyekto sa akin, pagtatanong sa akin kung ano yung meron ba akong gustong proyekto o kung ano pa man. Ginagawa mo ba yan sa lahat ng mga senador at congressman? Sige nga, kung ginagawa mo, isahin mo dito sa pagdinig na to. Yung mga congressman na inalok mo o tinawagan mo o yung ginawa mo sa akin, ginawa mo sa kanila. Isulat natin lahat yan. Yeah? Isulat natin lahat dito para magkaalaman na. Kaso, Ping, hindi mo ginawa yan. Nakuha na lang nagurgur nung Ale, hindi kayo nag-hearing dyan sa Blue Ribbon. Anak ng tokwa, nauna pa ang Pasko sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Nagsalita lang si Saldico, nagbahaga ng mga buntot nyo. Nagsalita na itong si Bernardo, si Rajiv Olivar, Adrian Bersamin, dinideliveran ng ban na pera, bulto-bultong pera dyan sa garahe ng Diamond Hotel. Hindi ka na nag-hearing. Hindi mo man lamang hinahanap ngayong mga panahon na to. Nasa si Rajiv Olivar, nasa nitong si Adrian Bersamin. Wala. Hindi mo tayo magtataka kung bukas makalawa, mabalitaan natin, nagpatiwakal na rin yung mga yan. Bakit? Walang yung mga hearing na yan sa House of Representatives, parang therapy session yan ng mga magnanakaw at mga siraulo, di ba? Therapy session yan. Upo kayo dyan, pag-usapan natin problema. Diba, ganun lang naman ho yan. Kaso, yung mga psychiatrist natin dyan sa Senado, itinigil nila ang hearing. Itinigil nila ang session. Dapat magsisession tong si Cabral dyan sa Blue Ribbon Maglalabas siya na sa loobin niya. Hindi niya nakailabas Ito kasi... lipan na tayo kay Lacson. Lacson, wag ka na kasi magdadaldal-daldal. Ano ba sabi niya? Bago tayo, Lacson calls Cabral's death tragic. Cites lost chance to help flood control probe. Anong lost chance to help? Anong lost chance to help? Isa yan sa mga binabakbakan yung dalawa ni Tuta. Isa pang ginamit yung pang-optics yan para mapag-usapan kayo sa social media at saka mainstream media. Makapagbabida kayo ni Tuta, di ba? Isa nga sa mga artista doon sa privilege speech mo, di ba? Anong help? Kung gusto mong help, hindi mo tinigil ang Blue Ribbon Committee hearing. Tapos ang usapan. Lipat na ho tayo dito dito ho tayo kay Jude Asidre. Ito, Jude, nanaba ka na lang dyan sa House of Representatives, walang yaka, sinungaling ka pa. Hindi nakikinabang sa pera. Ano sabi niya dito? Hindi nakikinabang ang mga kongresista sa kaban ng bayan dahil para lang sa taong bayan ito. Palakpakan natin ang sinungaling na oink-oink. Jude, hindi lang pera ng sambayan ng Pilipino ang pinakikinabangan nyo. At ang matindi dito, yan yung MOOE issue nyo, akala nyo baka nakakalimutin na namin. Yung maintenance and other operating expenses nyo. Yung inyong mga extraordinary expenses. Yung mga MOOE ho nitong mga to, alam nyo ho ba mga kababayan, ano yung kailangan para ma-liquidate yung perang ginamit nila? Pirma ni Jude Asidre. Pirma nitong si Yeda Romualdez. Pirma ni Martin Romualdez. Pambira, hindi pinapakinabangan, hindi nga kayo nagre-resibo dyan sa House of Representatives, dyan sa mga MOOE nyo. Hindi pinapakinabangan. Liquidation by certification lang kayo dyan. Ang kakapal ng mga mukha nyo, naglalagis na nga bunganga mo sa katabaan mo, hindi ka pa... Ayusin mo kasi yung mga Huwag ka nang magsalita, please lang. Kung yan lang mga lalabas sa bunganga mo si Jude Asidre. Ako, tumigil na ako sa pagbanat dyan sa tingog na mga wala kwentang tingog na yan, Mga kababayan, mapanggang sa ngayon, habang nagsasalita ako, habang pinapanood nyo tong video na to, yung kalakaran ng liquidation by certification sa mga maintenance and other operating expenses ng mga siraulong congressman,
Ikaw ba siraulo ka? Kung normal ka naman, huwag kang masaktan. Dito sa mga siraulong congressman at mamabatas, yan pa rin ho ang kalakaran mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Naging senador na si Ping Lacson at lahat-lahat, yung tinuturong may pakanan, yung liquidation by certification na yan, wala pa rin nung nangyayari. O para sa mga nagbabalak na maging senador at congressman, ipangako nyo yan, sigurado mananalo kayo. Ano pa bang meron tayo? Yan ho, yan na nga ba sinasabi natin? Para dito sa mga ano na to, para dito sa mga siraulong pinklawan at dilawan, mga talyanista at sisimada, mga Duterte, maaaring sangkot sa biglang pagkamatay ni Yusek Cabral. O, ano nyo yan? Ipatato nyo yan. Hoy! Ipatato nyo yan. Ipatato nyo yan. Kasi balita ko, sa dami-dami ng laman ng laptop nitong si Yusek Cabral, ibinibida ng mga talyanista at Ensaymada yung pag-testify nitong si Yusek Cabral dyan sa House of Representatives kaugnay doon sa mga budget ng First District ng Davao City. Tigilan niya yan. Walang pupuntahan niya naratibo na yan. Sasabog lahat sa mukha niya yan. Tingnan niyo itong ano na to, itong particular na post na to. 10,000 lap emoji. Anak ng toka, walang maniniwala. Walang maniniwala dyan sa naratibo na yan. Napalabas lang naman natin dito dahil ika nga para mapag-usapan naman ang kabubuhan. Ay, Sabado na Sabado. Bukas, kalmado tayo. Kalmalicious tayo bukas. Kalmalicious lang tayo bukas, Oo, re-rekta na ho tayo dito kay ano. Ano pa ba meron tayo dito? Ay, si Yusek Cabral to. Ilagay ko lang dito to, Bigla tayo nakaramdam ng awa para dito sa Alice. Sa totoo lang. Yung napaisip tayo kung gaano katinding pressure ang pinagdaanan nitong Alin na to sa araw-araw ng kanyang buhay. Di ba? Mula noong lumabas tong issue ng mga maanomalyang flood control project nito. Pero hindi ko lalanggalin dito yung picture ni Lacson para magsilbing paalala sa bawat isang Pilipino na ika nga, hindi, sa tingin ko hindi mangyayari lahat ng kaganapan na to kung itinuloy nila yung therapy session nitong si Cathy Cabral dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung hinayaan siya maglabas ng saloobin niya, kaso pinatigil, idinilay o kung ano pa man. Nag-hearing na ho sila ng kung ano-anong kabalbalan dyan sa Blue Ribbon. Di pa rin nila tinatalakay yung mga maanomalyang flood control project. Ang hindi ko kasi nila maintindihan, hindi mawawala itong issue na to. Kung umaasa kayo na kahit papaano huhupa ito sa papalapit na 2026, lalo lang kung ika nga sisiklab ang galit ng ating mga kababayan. Dahil, meron na naman tayong inaasahang mahigit sa 30 bagyo na darating sa Pilipinas sa susunod na 12 buwan. Abangan nyo lang ho mga kababayan dahil mangyayari yan. Eto, dito na ho tayo. Kong Mike, mega love shoutout. Palakpakan natin itong si Kong Mike. Palakpakan natin itong si Congressman Mike Defensor. Isa yan sa mga ika nga ngayong mga panahon na to. Isa sa mga congressman. Naging congressman na hindi niya na kailangan bumoses pero buboses pa. Ika nga para na ito sa sambayan ng Pilipino, hindi na para sa sarili niya. Kasi kung para sa sarili niya, dapat manahimik na lang siya. Diba? Magkuya-kuya-kuya na lang siya. Pero dahil ika nga hindi niya na masigmura ang mga kababuyang ginagawa nitong mga siraulo na to sa pamahalaan. Nakikibaka, kasama ho natin siya ngayon sa pakikibaka sa mga kabalbalan ng administrasyon itong si mga Congressman Mike Defensor. Sokpa. Sa issue ng flood control at marami din po kayong experience sa budget making bilang po ang pondo ay nagmumula po sa House of Representatives sa ilalim po na tinatawag na power of the purse. Yeah. Ano na po kung ang inyong pong assessment lalo pat may namatay na dating Public Works Undersecretary? Well, alam mo, MJ, Admar, ito talagang nangyayari sa investigasyon magmula sa Blue Ribbon Committee sa Independent Commission on Infrastructure sa ICI. Talagang questionable sa akin yan from day one. Yeah. Alam mo kung bakit? Alam mo, ang ahensang pinagtutuunan natin ng pansin sa ngayon pa lang to hindi pa natin nakikita yung iba't ibang departamento, Yeah. ay yung flood control projects ng Department of Public Works and Highways. So doon po sa DPWH na puro infrastruktura ay flood control pa lang ang tinitingnan natin. Dalawa ang tao
na critical dyan sa pag-uusap, dahil nagsalita na naman si Undersecretary Bernardo, yung una, si Secretary Manny Bonoan, pinaalis nila, pinabayaan nila lumabas ng bansa. Hanggang sa ngayon, walang kasong na-file, hindi na-cancel ang passport. Dapat nga, hindi ang pinayagang lumabas no? Dapat immediately, inayos nila na wag pabayaang lumabas yan kung ano man, kung mapapakancel ang visa, dahil ito'y kayang gawin ng ating Department of Foreign Affairs, o di kaya, yung pag-cancel ng passport sa pamamagitan ng hukom, no? O kung ano mang korte. Itong dalawang to, pinabayaan nilang nawala Si Manny Bonoan ang nauna, pagkatapos ito nga si Secretary Cabral. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung nangyari sa kanya, pero critical na critical yung impormasyon na hawak ni Undersecretary Cabral dahil siya yung may hawak ng listahan. I'm sure alam ni Manny Bonoan yun. I'm sure nagko-coordinate sila. But yung sentro ng lahat ng usapin na to sa mga insertion ng budget, nandyan kay Undersecretary Cabral. At yan na nga, sinabi niya ni Congressman Libiste noon pa, na sabi niya, panghawakan lahat ng dokumento, panghawakan ng computer, kung ano bang mga gadgets na hawak, para nga malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Pero alam mo, Admar MJ, itong usapin na to, malinaw na to sa akin sa simula pa lang. Ang palasyo, at kasama na dyan kung ano man yung nagiging ginagawang investigasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging sa legislatura, may script na yan. At ang script niyan, ang sinasabi nila, si Saldico, ang mastermind, kasama dyan yung ngayon, no, na-filean na si Undersecretary Bernardo, na-filean yung sa Bulacan, yung district engineer, na-filean yung mga maliliit na tao doon sa ahensya ng DPWH. Nagkaroon na lang sila ng pag-aresto sa Mindoro. Ang aking pagkaalam sa Sorsogon din. Yun naman sa Sorsogon, para maganda yung sangkap ng kanilang script, nandyan din ang ilang congressmen at mga senador na isasama nila. So, hanggang dyan na lang yan. Huwag na po tayong umasa na meron pang matatapos dyan. Yan na lang ho ang magiging final script na binabanggit at makikita natin. Hindi nila pagtutuunan ang katotohanan. Hindi nila alabin sino talaga mastermind, sino nag-ayos ng pondong yan. Katulad na akin nabanggit, nandyan si Manny Bonoan, nandyan si Kaparal sa DPWH. Sino pang may mga alam ng pondo? Di ba binanggit na, sabi dati si Traiguy Bolaibar at saka si Adrian Bersamin ang kumuha ng pera ayon kay Yusek Bernardo. At sabi nila, yan ay nasa ilalim ng pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin at siyempre si Budget Secretary Amina Pangandaman. So, ito ba mga to pinatawag? Inalam ba talaga kung ano yung kaso? Inalam ba talaga sino ang nag-approve ng pagsumite ng budget under the NEP, yung pagbibigay sa Kongreso? At matapos nun, ano yung mga insertion na pumasok? Sila din ang nag-approbano ng approve ng budget, di ba? Budget Secretary, Executive Secretary Bersamin, Budget Secretary Pangandaman. At pag nandiyan yung mga budget na yan, yung pag-release ng pondo. Kasi kailangan mong i-release yung pondong yan para magkaroon ng katotohanan na lumabas yung pondo at magawa na yung proyekto kung sino man yung kanilang pinapabura ng kontraktor. So ito mga ito hindi pa rin lumalabas. Ang tagal na lumabas ni Mark Tiksay at saka ni John Paul Estrada. Alam nyo mga kababayan, hindi lang ho dito kay Traiguy Olivar at saka dito kay Adrian Bersamin, hindi lang ho sila ang hinihintay na lumabas dito. Si Mark Tiksay, ang dami yung sa tingin ko, ay sa bagay, mga adik nga pala yun. No? Wala naman silang pakialam dyan, akala nila lahat malulusutan nila. Diba? Talagang kinakasangkapan nila lahat ng pwedeng makatulong sa kanila ngayong mga panahon na to para ika nga talagang malusutan nila itong napakalaking problema nila. Pinatawag ba ng ICI? Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Hindi rin. Di ba sila yung nagsasabi na alam nila yung pera, kung saan galing, anong proyekto, at sila din yung di-deliver. Kaya nga sinasabi ko, DPWH pa lang Dahil sigurado ko, MJ Admar, hindi lang DPWH ang mga hinabol nilang kontrata sa loob ng gobyerno. Kaya itong script na to, sa akin tapos na yan. Hanggang dyan na lang yan. Saldi ko ang mastermind, ilang mga contractors, ilang congressmen, ilang senador, at saka ang masama pa, sa congressmen at senador, ang tatargetin nila dyan, yung talagang mga kalaban. Kung sino talaga yung kaaway na sa politika. At matapos doon, yung maliliit na kawani ng DPWH at saka yung mga contractor.
So, ito sa akin, Admiral MJ, yung aking sinasabi na itong bagay na to, meron na silang buong script kung anong mangyayari. Pero ang katotohanan naman, hindi mahinto eh. At saka hindi lang naman ngayon yan eh. Balang araw lalabas yan, ano yung katotohanan, sino talaga nag-order ng budget, saan nila kinuha yung mga perang yan, paano nila dinidistribute ang perang yan. Kaya naman salita si Saldico, di ba nabasabi ni Saldico, nagdi-deliver ako ng pera kay Presidente, nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez. Anong ginawa nila? Ayaw lang kunin yung kanyang sinasabing statement. Sinasabi, umuwi ka rito. Para sa akin, delikado yan. Kasi si Gutesa nga, nagsalita. Anong ginawa? Dinetain, illegally. O si Cabral, nagsalita. O kanina, narinig ko si Secretary Panelo, hindi man lang binigyan ng police protection. At maaaring, hindi natin alam kung ano pa talaga yung naging nangyari doon sa kanyang buhay, kung ano talaga kung may krimen doon o suicide ba yun talaga. Pero, kumbaga sa script, okay lang, patahimikin to mga taong to para wala nang lumabas doon sa usapan na kung ano man ang lumabas sa ICI at sa Senate Bureau Committee. Opo, nabanggit po ninyo si Gutierrez, Kong. Isa po iyon sa bombshell na testimonya sa Senate hearing kaugnay po sa flood control anomaly. Yung dating Public Works Undersecretary, tingnan mo yung sinapit niya. Kayo po ba ay kinakabahan sa maaring sapitin ni Sergeant Orly Gutierrez? Pinakabahan ako para sa lahat. Ang kagandahan lang nga kay Orly, at ito yung apila ko nga sa mga umahawak sa kanya, baka walang din yung tao nagsalita na pinarikant na nga nila. Diba? Pinapirma na nila na hindi totoo yung mga sinabi niya, binidyo pa nila. Parang nila. Isipin nyo na lang mga kababayan, no? Isipin nyo na lang itong si Bunuan niya yung mga panahon na to. Anong stress gaano katinding stress, pressure ang nararanasan niya ngayong mga panahon na to. Hindi ko kayo makakatulog dyan. Baka pati panaginip, pinahabol kayo ng mga kabalbalo na ginawa nyo na yan. Wala akong ano yan, wala akong break yan. Walang break yan. Una sa lahat, kung meron man sila, konsensya. Kung meron sila noon, malamang sa malamang, hindi na nila inulit noong 2024. So, tanggalin na natin sa equation yung konsensya. Wala sila noon. Ang takot na lang nito mga to, yung galit ng sambay ng Pilipino, yung kanilang posibleng pagkakakulong na sapitin dito sa Caloocan. Kasi galit, yung konsensya, wala sila eh. Di ba? 23 budget. 23. 24 nila gagamitin nyo. Yung 24 budget, inulit na naman nila. 24. O yung 25 budget, inulit na naman nila. Ngayon, dito sa 26, gusto pa nilang umisa at nakaisa pa sila. Yung budget ni Bunuan, i-implement ngayon nitong si Vince Dizon, nitong si Buyoy. Pambihira. Sa Pasko, at parang lang bilang ama tong si Sergeant Orly Gutesa, pabalikin na nila sa pamilya, nakuha na naman nila yung gusto nila. Correct. Ang unang worry ko pa nga talaga, Admar, at saka MJ, itong dalawa, si Mark Texay, at saka itong si John Paul Estrada, delikado itong dalawang to. Dahil ito lang dalawang to, bukod kay Saldi, ang nakakaalam ng kabuuan ng budget. Pansinin niyo yung binanggit ni Director District Engineer Alcantara. Di ba sabi niya, may tumatanggap po ng pera si Mark at si Paul. So, syempre, nakalista yung sa dalawa. Ito, galing kay Alcantara, ito yung budget na to. Ganon din naman si Saldi. May ledger din siya, sinasabi niya, ito yung mga pondo at dito nang galing. Paano? Pagka nawala tong dalawang to, nawala si Saldi ko. So, yung sentro ng pag nagkakaperahan sa loob ng gobyerno, ito yung nakakaalam si Saldi ko. Hindi lang DPWH yan. Nandyan ang DSWD, nandyan ang Department of Health. Sigurado ako. Pinakialaman din yan nila Congressman Saldico bilang siya yung chairman kasama Speaker Martin Romualdez at nagdi-deliver sila ng pera dyan na umaabot kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman dun sa DPWH, maganda kasi kay Yusek Cabral, alam niya na yung buo eh. Nakita niya yung buo. Si Yusek Bernardo may mga ilang kausap, may ginagawa. Pero ito talaga si Secretary Cabral ang nakakita ng buo. At dalawa lang tao yan sa aking pananaw. Si Secretary Manny Bunuan at saka si Yusek Cabral na ngayon nga, hindi na natin alam yung informasyon. Sana meron pa tayong makuha ebidensya, makuha pa natin yung mga dokumento at yung computer niya para talagang makita natin kung ano yung sinasabi ni Congressman Libiste tungkol dito sa mga budget allocation at kanino o sino ang nagtulak ng allocation na to. Alam mo, at a proper time, I think Congressman Libiste will come out. Dahil alam ko rin naman, at may nakukuha ko mga balibalita, na nakuha niya rin ata yung ilan
doon sa mga impormasyon yun. And so, very critical talaga na maprotektahan natin yung mga ebidensyang yan. Opo, kayo rin po ba ay may agam-agam Opo, ay naayos lang Check, natin. check. Ayan, Ayan, okay, ayan. sige, go ahead. bago lang si Part Okay. Kadadmar, Kong, kayo po ba may agam-agam sa mga